Nagkasundo na po at pinagtibay ng Department of Public Works and Highway, Anti-Money Laundering Council at PCC, yung Philippine Competition Commission, para po lalong mapabilis at magtagumpay ang gobyerno para mabawi ang pera ng mamamayan na kinurakot, nawala matapos ang flood control infrastructure project sa ating pamahalaan. Ito po ang isa sa mga layunin ng agreement na ito na pinagtibay po ni Secretary Dizon at iba pang opisyal ng AMLA at ng PCC. Pakinggan po natin yung paunang statement ni Secretary Vince Dizon. Rigged procurement activities. Nagpapasalamat tayo unang-una kay Chairman Mike dahil mabilis nilang ina-actionan yung ating final na 12 kaso couple of weeks ago on bid rigging against 5 contractors that we feel engaged in multiple counts of rigged bidding activities that resulted in the stealing of billions of pesos. So, very important to make the partnership institutional and long-term. That's why we have this memorandum of agreement today. Hindi lang to ngayon nga, because Chairman Mike and myself, we will not be in these positions forever. May taning ang aming panahon dito. Pero itong paggawa namin, itong paglagda nitong memorandum of agreement na to is a sign of how serious the government is under the directives of the President himself to ensure that not only will the people get their money back through the various cases that have been filed and that will be filed in the coming weeks and months, but more importantly, para hindi na maulit ito in the future. I think that is the lasting legacy that the President wants to leave, na tama na yung paulit-ulit na ganitong nangyayari sa atin. One corruption scandal after another. Let us put the necessary institutional measures in place to really prevent this from happening again. And yun ang direktiba ng Pangulo sa atin at yun ang gagawin natin ngayon. Simula dito sa Memorandum of Agreement na to with PCC, and later on, as you know, Chairman, we will also be signing a similar agreement with the Anti-Money Laundering Council after this. So, this is all part of that. And ulitin ko, kabigin-bigin na ng Pangulo, hindi enough yung may makulong, may managot. Kailangan maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. And with this memorandum of agreement, mas magiging kampante yung mga kababayan natin na sa mga susunod na taon, mahihirapan ng magnakaw ulit kung sino man ang loko-lokong gusto magnakaw ng pera ng mga kababayan natin. So with that, malinaw again, po. thank you very much, Chairman Mike, and I'd like to Malinaw, pass it on to Chairman. napakalinaw po nung sinasabi ni Secretary Dizon na prevention, hindi lang ngayon, hanggang sa mga susunod na taon. Tama naman sinabi ni Secretary. Lahat sila nasa gobyerno, kasama sa dyan, lahat temporary lang. Pero itong agreement na ito, itong pagkakasuntong ito sa mga importanteng opisina ng gobyerno, magagamit ito sa mga susunod na taon at administrasyon para hindi na maulit ang garapalang korupsyon sa mga project ng pamahalaan. Ito yung maganda Alam mo bakit? Isa-isa lang natin. Prevention at investigation. At papanagutin at kukumpiskahin ang pera na nawala sa mamamayan. Ang ganda nun. Hindi lang basta investigation at kakasuhan sila. Hindi. Iimbestigahan sila. Pag napatunayan, tuloy-tuloy na po ang pagbawi ng kailang perang kinuha sa bayan. Higit sa lahat, prevention, mga programa para hindi na maulit ang garapalang korupsyon. Alam nyo, bilang Pilipino at tayo po'y naniniwalang hindi ho talaga katanggap-tanggap ito. Nakakahiya
naibalita ito sa totoo lang. Alam nyo, sa tagal ko na pong nagbabalita, ayaw ko rin ng ganitong balitang nakakasira sa imahe ng bawat Pilipino at ng ating bansa sa buong mundo, sa international community. Kasi mas magandang i-promote yung positibo o yung magandang kaganapan sa ating bansa para mahikayat ang mga turista at mga foreign investor. Para makawala na tayo do sa third world country ang tingin sa atin, mahirap tayong bansa. Ang tingin sa atin na mayaman. Pero dahil nga po dito sa garapal na pag-aabuso ng mga politiko, uulitin ko, sobrang kapal na mga muka ng mga politiko noon at ngayon. Alam niyo yung naglabas ang mga pangalan senador, congressman, kakaunti yun. Marami pa po na mga kontraktor, congressman na, kontraktor pa, senador na, proponent pa ng project, at lahat po ngayon pagka na-expose, puro pag-denial at hugas kamay lang. Nakakahiya, sila yung gumagawa ng batas. Mambabata, sila yung gumagawa ng batas. Sila yung lumalabag sa batas. At kanilang kayang-kayang utusan ang mga kontraktor at saka po ang mga district engineer. Akala ba nyo sa Bulacan lang nangyari ito? Sa Mindoro at Pampanga? Hindi. Ulit-ulit na sinabi ng Pangulo from day one, nationwide ang nadiscover niyang korupsyon, scam sa mga proyekto ng gobyerno sa DPWH. Ganun na po. At ito po ay nangyari simula pa ho noong 2016 base sa mga sinabi ng mga kontraktor. Hindi lang ngayong 3 taon ni Pangulong Marcos. Kasi kung ngayon lang 3 taon ito nangyari, hindi ganun kayaman yung Diskaya. Nakabili ng mahigit na 48 na mga luxury car, mga bahay at building. Hindi makakabili yan ng ganong karaming sakyan sa loob lang ng 3 taon. So kaya nga 9 to 10 years. 6 years sa Duterte administration, nagpasasa na sila. Pero hindi pa sila tumigil, itinuloy nila pagpasok ng Marcos administration. At nadiskubre ng Pangulo kaya pinatigil na. Yan po yung totoo. Huwag tayong maniwala sa propaganda ng iba dyan na ngayon lang nangyari ito. Kalokohan yan. Inamin na ng mga sakasapakat, matagal nang nangyayari ito. Diba? Si Bernardo, yung undersecretary, na-promote, napakabilis ng promotion sa ilalim ni Manny Villar, o ni Mark Villar bilang Public Works Secretary. Bakit? Diba? Noon pa lang may kalokohan na. Mga district engineer, umamin na sila. Noon pa nangyayari ito, hindi sa Marcos administration lang. Ayan ang totoo. So, prevention, pagkumpiska ng kayamanan, pagpapay ng kaso, yan po yung ginagawa ng gobyerno. Hanggang doon lang muna tayo kasi wala akong authority pangunahan ng gobyerno. Kung ano lang ang kailang ginagawa, yun ang ating ibinabalita. Yung mga hindi nakakaintindi at nagagalit sa mga ganitong klase mga balita, alam na natin kung anong sektor yan.